Yung akin naman po sir, personal ko talaga nakausap si Excel face to face sa bahay po mismo nila sa Las Piñas. Hand to hand po namin binigay yung pera, pati yung kontrata. Yun nga rin po yung explanation, parehas lang naman daw po yung contract of loan at yung investment daw po. Tinanong ko sila, paano po pag bumaksak yung business na sinasabi ninyo? Ititigil na daw po nila yung investment, ibabalik daw po nila yung puhunan. Medyo malaking aligasyon ang nangyayari ngayon kay Yexel Sebastian. Alam nyo, miski ako nagulat din talaga ako dito kasi kilala na talaga to. Sa YouTube noon pa, siya talaga yung mga kapanahunan namin. Kilala siya as kapatid ni Jam ng Jamit. Yan yung mga naumpisa talaga naming panoorin noon, kami ng mga nauna sa pag-YouTube dito sa atin. So sa isip ko, hala, mayaman to diba? Paano siya na-involve sa mga usap-usapan ngayon at sinasabi nilang mga scam down? Kung makikita nyo yung mga comments ng mga tao, galit na galit talaga sila. Tapos, kung ano-ano mga alegasyon yung mga lumalabas, of course, di naman natin masasabing totoo agad mga lahat. Disclaimer lang natin, allegations pa lang naman sila. Pero ang dami nag-i-speak out against them ngayon. Basahin natin kagaya nito, oh. Boom! Labas baho. Nagagalit talaga yung mga tao sa kanila. Grabe na talaga ang nakawan, sabi nung isa. Yung isa naman sabi, matagal na ng budol, haha, balik mo yan, mahiya ka, besh. Sabi nila. Pinangalanan nila to na 200 million investment scam. Nakikita ko, yan yung tinatawag nila ngayon dyan. It went big to the point na umaabot siya hanggang kay Senator Tulfo. Ganito yung mga nangyayari. Bago natin pagpatuloy ha, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Nasa ilalim yung mechanics, sagutin nyo lang question of the day natin. Nilalagay po natin yung winners natin every first upload of the month. Umpisahan na natin yung kwento ngayon. Nag-umpisa kasi yung lahat mula kay Priscilla La Fountain sa social media. Nakita ko lang din to sobrang viral niya talaga. Dito sa post na to, kino-call out niya yung mga vloggers na sina Mikey Agustin pati si Yexel Sebastian. Sabi niya, hindi daw sinasagot sa mga tawag niya tungkol sa isang investment deal. Yung iba tinatawag nilang gino-ghost daw etong investors. Sabi niya, marami daw mga OFW at saka mga individuals sa Pilipinas yung nag-invest sa kanila. Tapos, 2 months na raw delayed ang kita. So, kung hindi nagre-reply, it's very obvious na may something na nangyayari talaga doon. Baka hindi kumikita ng maayos, baka internally may mga financial problem yung kung ano man yung kumpanya nila, hindi natin sure. Ang hiling niya lang lamang daw naman ay magkaroon ng tamang pag-uusap para ma-address yung issue. Okay lang naman yun, totoo naman, may mga nalulugi naman talagang investment. Ang maganda lang talaga, pag pera talagang involved kasi, kailangan talaga honest tayo, transparent tayo. Kung kumita, go. Kung hindi kumita, masakit, pero okay lang yan for as long as may transparency. Diba? Sabi niya, nag-invest daw siya ng 200k. Ang laki. Ang laki ng 200k, te. At nakakatanggap naman daw ng payouts. May 1-year contract daw sila mula June 2022 hanggang 2023. So, eto na. Yung post niya na yan, diyan ngayon mag-uumpisa lang lahat. Nag-viral yan. Ang daming na-reach. At simula doon, marami na rin nagsasalita against the Excel. May mga posts na nag-i-speak out din laban sa kanila. Kagaya nito. Sabi mo sa isang interview, na galing Japan yung mga robot mo. Gawa ng lolo ko yan. Hiniram mo, sabi mo, ibabalik mo din pero ginamit mo para sa isang interview. Yung mga half-bust na superhero sa likod mo, hiniram mo yan sa tatay ko. Hindi sa'yo yan, pero claim mo na sa'yo. Of course, hindi naman natin alam yung buong pangyayari talaga. Hindi natin alam kung totoo ba or hindi or sinisiraan. Wala pang final sa ngayon. Naghanap ako ng statement ni Excel as of the writing ng video na to. Sabi nila, people, wala kaming statement ha. Paalala lang, ayaw ko lang bumalik sa inyo yung mga sinasabi nyo. Hindi nyo pa alam ang tunay na kwento. Importante rin naman kasi na naaano natin yung side din ng iba. However, malaking perang involved to. Maganda sana kung kinakausap na lang ng maayos Wala yan Wala masyadong problema kung nagiging honest at transparent lang tayo. Yun din yung nakikita kong problema so far sa kanila. Whether na-scam talaga or hindi, that's another issue. Of course, umpisa pa lang to sa mga nangyayari.
Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin siya. May mga komento rin, no, yung mga sikat na personalities kagaya ni Ogie Diaz. Sabi, sagutin nyo naman yung mga investors nyo. Kawawa naman. Hindi nila alam kung paano nila kayo kukontakin at kung paano nila makukuha yung na-invest nila. So mula dito, diyan na talaga naungkat yung mga bagay-bagay about them. What happened next? Simula nang pumutok tong usapan na to. Alam natin lahat na toy collector talaga itong si Excel. Ang dami. Simula noon pa, di ba? Pinaflex niya talaga. Miski ako, naiinggit talaga ako kasi toy collector din ako. Mahal siya, sa totoo lang. Hindi lahat ng panahon ay kaya mong bumili kapag nakakaluwag-luwag ka lang. So to see someone like Excel na lagi nakakabili, araw-araw, laging meron, ang dami niyang mga nakakainggit talaga. And medyo disappointing lang na ganito pala yung nangyayari in reality. Eto na, pumutok na issue. Ano na nangyari ngayon? Sabi ng isang nagre-reklamo, sa kanya daw, 1M yung hinihingi ni Excel para magpasok ng investment nga. Nangako naman daw na magbibigay ng 5% interest per month. Yan yung contract ata nila. However, nung nanghihingi na raw siya ng kontrata, ay contract of loan ang binigay ni Mikey Agustin. Which was questionable. Sa totoo lang, ako hindi naman ako lawyer, pero syempre questionin mo yung mga ganung mga bagay. Lalo't ang laking pera ng 1 milyon. Nangako naman daw sila na kung malulugi, ibabalik ang puhunan. Dito weird sa akin. Ibabalik daw nila yung puhunan, pero iba kasi yung sasabihin nila sa next part ng video na to. Basahin natin yung comment. Ito yung maging comment ha. Diyos mio, investment ang kinuha nyo mag-asawa, pero ang binigay nyong kontrata, contract of loan. Ano po ba yung tunay na kwento? Merong hindi pagkakaganon-ganon nga talaga. May mga hindi nagtutugma at hindi nag-uugnay sa kwento na to. Imagine using hard-earned money of other people for your own comfort. Habang sila nagtitipid para maipon yung pera na binibigay sa inyo, tapos kayo, walang dalawang isip paano gastusin yung mga luho nyo at pansariling pangangailangan. Grabe yung konsensya. There's a special place for you in hell. Of course, di pa naman natin alam kung talagang scam talaga or nagkaroon ng problema financially. Pero, ayun na nga. Naalam ko na ano nangyari sa kanila. Lumabas naman sila. Sabi ko sa inyo kanina, hindi tugma yung sinasabi kanina dito sa sasabihin ngayon. Nangako sila, di ba, na ibabalik nila. Sa Wanted sa radyo ni Senator Taffy Tulfo, sinabi ni Excel, eto na yung weird, hindi raw siya yung may-ari ng kumpanya kung saan nagre-reklamo yung mga nag-invest. Ito yung weird sa akin, ba't nila pinangako na ibabalik nila yung puhunan kung hindi naman pala sila yung may-ari? Ang weird siya sa akin. Of course, siguro masasagot naman yung katanungan ko, pero that part is weird for me. Sabi niya, in-explain ko naman po sa kanila na investor din po kami talaga. Oo, hindi po ako ang may-ari nito, sabi ni Excel. Ang may-ari daw pala ng HP Horizon ay isang nagngangalan na Hector. Hinahanap ko, hindi ko mahanap kung sino si Hector. Baka alam niyo, lagay niyo na lang din sa ilalim. Pasensya lang. So, ano ibig sabihin nito? Hindi siya mananagot dyan sa nangyari dito. Kasi malaking pera yan. Dapat may managot talaga dyan. Diba? Napag-alaman ko, ayon kay National Bureau of Investigation Anti-Fraud Division na si Chief Attorney Palmer Milyari, kung sina Excel daw ang tumanggap ng pera, ay sila ang may responsibility sa milyong-milyong pera. Patanong lang din ako, paano yung Hector na sinasabi nila ever? Ang laking pera kasi nito talaga. Sa ngayon, hindi pa tapos ng kwento na to. Pero ang wish ko lang talaga, mabalik yung binigay na. Ang hirap, mga OFW pa yung mga diba? Isipin mo, hirap na hirap ka, literal ha, nagpapakaalipin yung mga OFW natin sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay yung mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Talagang pagod na pagod talaga sila, mag-ipon ng pera, mag-invest, tapos maluloko lang. Tapos hindi ka re-replyan. Papraning ka talaga. Kung ako, wag na, okay na, di ba? Wag na natin pag-usapan kung ako to. Soli na lang yung akin talaga. Alam mo, sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay at napakarami talaga
ng mga nai-scam, lalo na sa panahon ngayon na digital. Ako, aminado ako, na-scam din ako recently. Hindi ko na sabihin kung ano nangyari sa akin. Hindi naman ganito kalaking pera, but malaking pera pa rin nonetheless. Napakarami kasi talaga. Tapos palpak pa yung sa ano natin, di ba, sa SIM registration. Hindi mo malaman kung safe ka talaga sa mga digital mga scam. Anyways, marami sa atin pinaghihirapan ng dugot pawis yung mga kinikita natin. Tapos, may mga tao na walang pakialam at inaabuso lang tayo. Diba? So, ito yung question of the day natin. Dapat ba managot sina Yexel at Mikey sa issue na kinakaharap nila? Meron tayong 1,000 Gcash giveaway ha. Lalagay ko sa ilalim yung mechanics. So, yun lamang po. Si Clara the Third. Nagpapaalam.